Ang Huling Balikbayan Box ni Tatay Danilo. Isang kwentong OFW mula sa British Columbia, Canada. May isang pangarap si Tatay Danilo para sa nag-iisa niyang anak, si Clara, ang makita itong maglakad sa entablado suot ang itim na toga. Nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa cancer, naiwan kay Danilo ang lahat ng utang sa ospital at ang responsibilidad na palakihin ang 12 taong gulang na anak. Isang simpleng karpintero si Danilo. Kahit mabilis ang kanyang mga kamay sa pagpukpok ng pako, ang kinikita niya sa probinsya ay tila baon sa putek. Tay, wag na po kayong umalis. Ayos lang naman sa akin kahit sa pampublikong high school na lang ako. Basta magkasama tayo. Umiyak na pakiusap ni Clara habang nakahawak sa laylayan ng lumang kamiseta ng ama. Hinawakan ni Danilo ang mukha ng anak gamit ang magaspang niyang mga palad. Clara, anak, ang pangako ko sa nanay mo, bibigyan kita ng magandang bukas. Isang beses lang titiisin ni tatay ang lamig sa labas. Pag-uwi ko, hindi na tayo maghihiwalay. Sa edad ng 50, lumipad si Tatay Danilo patungong British Columbia, Canada, upang magtrabaho bilang isang logging truck mechanic sa isang liblib at bulubunduking bahagi ng kagubatan. Sa Canada, ang buhay ni Danilo ay nabalot ng yelo at matinding pangungulila. Ang kanyang trabaho ay kumpunihin ang mga dambuhalang makina sa gitna ng kagubatan. Madalas ay habang bumubuhos ang makapal na snow at ang temperatura ay umaabot sa -30°C. Dahil sa tindi ng lamig, ang kanyang mga lumang kasukasuan ay madalas na mamaga at ang kanyang mga daliri ay nagkakabitak-bitak hanggang sa magdugo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay ang distansya. Dahil sa magkaibang oras at mahinang signal sa kabundukan, madalas ay maikling boses lang sa chat ang tanging ugnayan nilang mag-ama. Upang maipadama ang kanyang presensya, may isang tradisyon si Tatay Danilo. Tuwing sasapit ang katapusan ng buwan, bumibili siya ng isang malaking balikbayan box. Doon niya isinisid ang lahat ng bagay na alam niyang magpapasaya kay Clara. Mga winter jacket na binili sa ukay-ukay, mga delata, tsokolate, mga sapatos, at mga notebook. At sa bawat kahon, may isang liham na isinusulat niya sa likod ng lumang resibo. Clara, anak, ito ang pang-apat na kahon ni tatay para sa taong ito. Huwag mong titipirin ang pagkain mo dyan. Isang taon na lang, gagraduate ka na ng accountancy. Konting tiis na lang, anak. Malapit na akong umuwi. Ang huling kahon na ipapadala ko ay ang kahon na kasama na ako. Sa loob ng 5 taon, nakapagpadala si Danilo ng 20 kahon. Upang mapuno ang mga ito, nagtitiis siyang kumain ng natirang tinapay mula sa kantin at hindi kailanman bumili ng bago para sa kanyang sarili. Dumating ang taong 2026. Ang huling taon ni Clara sa kolehiyo. Nitong nakaraang Marso habang nagtatrabaho sa ilalim ng isang dambuhalang truck sa gitna ng matinding blizzard, nakaramdam si Tatay Danilo ng paninikip ng dibdib. Dahil sa tindi ng pagod, puyat, at ang matagal nang hindi na asikasong alta presyon dahil sa pagtitipid sa gamot, na-stroke si Danilo sa loob ng kanyang maliit na cabin sa Canada. Natagpuan siya ng kanyang mga kasamahan kinabukasan. Nakasandal sa kanyang bunk bed, hawak ang isang graduation invitation na ipinadala ni Clara sa kanya sa email at sa tabi niya ay isang huling balikbayan box na kalahati pa lang ang laman. Hindi na umabot si Tatay Danilo sa graduation ng kanyang anak. Pumanaw siya sa banyagang lupa, libu-libong kilometro ang layo mula sa yakap ng nag-iisa niyang bituin. Araw ng graduation ni Clara. Suot niya ang kanyang itim na toga at sa kanyang kanang kamay ay hawak niya ang isang diploma na may parangal na magna cum laude. Ngunit walang ngiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha habang nakatingin sa isang bakanteng upuan sa unahan na may nakasabit na larawan ng kanyang ama. Pag-uwi niya sa kanilang bahay noong gabing iyon, sinalubong siya ng kanyang tiyahin. Sa gitna ng sala, nakalagay ang isang malaking balikbayan box. Ang huling kahon na inimpake ni Tatay Danilo bago ito pumanaw, na ipinalipad ng kanyang mga kapwa, OFW, mula sa Canada. Dahan-dahang binuksan ni Clara ang kahon.
Sa ibabaw ng mga kalahating laman na tsokolate at mga lumang winter jacket, naroon ang huling liham ng kanyang ama na may petsang 2 araw bago ito mamatay. Clara, anak, hindi ko na yata matatapos punuin ng kahon na ito. Medyo napapagod na ang mga kamay ni tatay. Pero huwag kang iiyak sa graduation mo, ha? Tandaan mo, bawat pako na ipinukpok ko dito sa Canada, bawat lamig na tiniis ko ay para sa araw na isusuot mo ang toga mo. Ipinagmamalaki kita, anak. Kahit hindi ako makauwi ng buhay, ang pagmamahal ko sa iyo ang magiging pinakamakapal na kumot mo habang buhay. Nayakap ni Clara ang huling liham ng kanyang ama at humagulhol ng iyak sa ibabaw ng kahon. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit na katotohanan ng buhay OFW. Na ang perang nagtayo ng kanilang bahay at nagtapos sa kanyang pag-aaral ay binayaran ng mismong buhay ng kanyang ama. Ngayong mga araw na ito, si Clara ay nagtatrabaho na sa isang malaking auditing firm. Sa ibabaw ng kanyang modernong mesa sa opisina, hindi mga mamahaling dekorasyon ang makikita, kundi ang lumang resibo na may sulat kamay ni Tatay Danilo at ang isang maliit na piraso ng yaring bakal mula sa Canada. Hindi nagawang iuwi ni Tatay Danilo ang kanyang sarili ng buo at buhay sa kanyang pamilya. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang huling sakripisyo, iniwan niya sa kanyang anak ang pinakamatatag na pundasyon upang harapin ang mundo. Isang patunay na ang pag-ibig ng isang magulang ay handang maubos, marating lamang ng kanyang anak ang tugatog ng tagumpay. Para sa lahat ng Tatay Danilo na hindi na nakabalik ng buhay mula sa malamig na bahagi ng Canada, Middle East at iba pang panig ng mundo, ang inyong mga pangalan ay maaring hindi nakasulat sa mga sikat na monumento, ngunit ang inyong mga sakripisyo ay nakaukit sa bawat diploma, bawat matatag na dingding, at sa bawat tibok ng puso ng pamilyang inyong iniwan. Kayo ang pinakadakilang alay at bayani ng lahing Pilipino. Ang pinakamasakit na kwento ng OFW ay ang kwento ng isang pagbabalik na hindi na nangyari, ngunit ang pagmamahal na ipinadala sa loob ng mga kahon ay mananatiling buhay sa puso ng mga naiwan magpakailanman.